Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso! Alas 9:30 na. Alay, Biyaheng Kapitolyo na! Ayun naman, good morning, good morning, good morning. Isang maganda at pinagpalang umaga, matatag na lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta nagaho kayo? Oo, aba ay medyo malamig ang bumungad sa atin ngayong araw ng Martes. Pagpasok pa lamang dito sa ating tanggapan ay medyo ang buhos ng ulan ay talagang hindi na nagpapigil o nagpaawat. Talagang medyo malamig ang At umagang ito. Ika nga ay malamig at basang umaga. Oo. Yan. Ayan, at syempre, ngayon nga po ay araw na naman ng Martes. And bagaman maulan, bagaman basa ang ating mga kalsada sa mga oras na to, syempre, lagit-lagi, it is indeed another beautiful Tuesday morning na naman po para sa ating panibagong araw ng walang patid na pagseservisyo. Ayan. At alam mo ba, kasama nga auntie, kaibigan, Ano yun? na 51 tulog na lamang ay Pasko na! Ayan. Ayun. Parang ang sarap pagka humihigop ka ng mainit na kape, ganyan yung tugtog, Correct. medyo maulan sa labas. Sasawsaw ka ng pandesal. Pandesal, oo. Ay ngayon, yung mga pandesal natin, may mga cheese na, di ba? Ayan, at syempre, napakatulin talaga nga ng paglipas ng mga araw at panahon. Biruin niyo ho yun. Napapakinggan niyo na naman po kami sa mga oras na ito para sa isang panibagong araw ng ating pagpasada dito pa rin po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso! Ayan, good morning po. Good Yun. morning din. Kasamang Morning, Ornald. partner. Ayan, pasensya na po sa ating boses at Oo. medyo pinepeste tayo ngayon. Under the weather Yes. tayo, ika nga. Oo. And yes, it is another Tuesday morning na naman nga po. November 4, 2025. Yes. Ayan. Ito nga po ang unang Martes sa buwan ng Nobyembre. Ang bilis, Ang bilis, November no? na. Grabe naman. Yan. Pero syempre, kumusta na gaho kayong lahat? Of Ayan. course. Ano gaho, kumusta na ang inyong mga pakirasa, pakiramdam diyan? Oo. Ayan. Sana naman ay hindi kayo katulad ko na under the weather. Totoo. Talagang napakahirap ng ganito. Ayan. Kumusta na po ang naging paggunita ninyo sa mga nagdaang araw? Lalo na po nito pong All Saints Day at All Souls Day. Oo. At syempre, ayun, bago tayo dumako dyan sa paksa na yan, mahalaga na maisingit natin yung pag-inom ng vitamins, lalo na sa Correct. mga panahong ito, di ba, na minsan paglabas mo, at bagakbakang init. Minsan naman paglabas mo, sobrang lamig kasi Yes. maulan, di ba? Hindi natin masabi talaga ang panahon. So, mahalaga na bukod sa meron tayong payong, ay tayo po ay may intake rin ng vitamins daily. Ikaw ba, partner, Yes. ay nag-vitamins? Yes, vitamin C ang pinakamahalaga. Yes. Kasi ito ang nagbo-boost ng ating immune system. Yan. Ayan. Pero kahit naka-vitamins tayo, ay Oo. talagang walang ligtas. Lalo na pag ganito ang panahon na uulan, iinit, eh talagang hindi natin maiwasan na tamaan. Partida, meron pa tayong flu shot. Yes. At may pneumonia may pa tayo. pneumonia shot pa tayo Bukod sa niyan. flu.
ibig sabihin lamang nito, talagang you can never tell. Yes. Talagang maganda na mayroon, pero syempre, iba yung pag-iingat Oo. palagi. Ano? At ang mahalaga, Mm-mm. kahit nagkakasipon tayo, kahit na medyo sumasama yung pakilasa natin, hindi ito nagtutuloy sa lagnat at sa Yes, trangkaso. oo. Yun yung namang kagandahan ng meron kang vitamins, malakas ang panlaban ng iyong katawan. Ayun. At syempre, yung mga nasa kanilang mga tahanan sa mga oras na ito, yung mga kababayan nating mag-aaral, ang mga kababayan nating matatatag na scholars na ngayon ay nasuspend yung classes. Ayan, ingat-ingat kayo sa inyong mga tahanan at huwag nang lalabas kung kayo naman ay wala nang pupuntahan naman na importante, di ba? At kagaya nga nitong mga nagdaang araw, medyo maulan pa rin. Pero syempre, dahil mahalaga yung nagdaang araw ng All Souls Day at All Saints Day, ay talagang lalabas tayo papunta sa mga Santo. Campo Santo na pinaglalagakan ng mga mahal natin sa buhay na yumao. Kasi sabi nga partner, ika nga natin ay that is a wonderful day. Sabi nga ay dedicated para sa moment ng remembrance, prayers, and reflection. Isang araw nga na tila baga, alam mo yun, nagiging reunion para sa bawat pamilya at mga kaanak. Anumang busy nating lahat, nakukompleto po pagka sasapit na ang araw ng undas. Tama ka dyan, kasamang Arnold. Ano? At of course, ang ating mga kababayan ay naging abala rin po sa naging paghahanda nito pong nagdaang undas. Oo. At bukod nga po sa iba't ibang mga flower arrangements at mga pakana for undas, ngayon pong taong ito, ay syempre sa panahong ito rin, natitikman natin yung mga potahe na tuwing undas lamang po natin natitikman at natitimusan. Oo. Ayan. Usually ano ba yung mga inihahanda pagka ganyan? Sige, mag-share tayo. Unang-una na sa amin, sa Bawan, hindi ko alam kung pero most talaga to sa Bawan. Actually kasi hindi alam ng mga taga Batangas to Aha. karamihan. Yung tinatawag nila na sinukmane sa atin ay malagkit. Malagkit sa bawan. Yes po. Ang malagkit po sa amin ay niluluto sa gata na mayroong kasamang kisa o yung black beans na Black tinatawag. beans. Ayan. Tapos, pag naluto siya, lalagyan siya ng sasabawan mo siya ng tsokolate. Ayun. Na yung tsokolate na yon ay niluto din sa gata. Pero Yes. hindi naman siya champurado. Hindi siya champurado. Para siyang sinaing, pero yung ginamit na bigas ay yung malagkit. Na pinakuluan mo siya or niluto mo siya sa gata na may kasamang black beans, tapos ang isasabaw mo sa kanya is yung tsokolate na niluto din sa gata. Natableya. Yes. Ayun. Meron pang isang ginagawa na sabaw nito, yung tinatawag naming kalamay hati. Ano yun? Ano yung kalamay Siya ay hati? yung pinakagata lamang ng Tapos? niyog na pinalalapot. Kulay puti lang siya. Aha. Yun yung paborito Hindi ko. ba yun maglalatek? Hindi mo siya gagawing latek. Okay. Tamang halo lamang sa kanya para maging puti siya na malapot. Yun. Masarap din siya na isabaw doon sa malagkit na tinatawag namin. Yan. Kilalang kilala po yan sa Bawan. At alam mo, tuwing sasapit ang undas, panigurado sa amin sa Bawan, na naalala ko nung kabataan namin, amoy na amoy sa mga kapitbahay, sabay-sabay nagluluto ng malagkit. Dahil ito, pag niluluto, ay sinasapi na ng dahon ng saging. Dahon ng saging talaga. Yes, Oo. dahon ng saging. Kaya naman napakasarap. Alam mo yung talagang mananabi ka kasi sa undas mo lang siya matitikman. Oo. At saka yung hindi laging readily available. Yes. Diba na halimbawa mag-crave ka, may mabibilhan ka Ay, kaagad. wala. Oo. Diba? Yun yung mga talagang special na natitimusan lang talaga Correct. kapag may undas. Yan. Pag undas lang talaga yan, niluluto sa amin sa Bawan. Ayun. Sa inyo, dito amin ay, sa San Pascual, ano yung kilalang kilala lagi pag Pero undas? naririnig ko yung malagkit na may tsokolating tableya. Pero nung nagdaang araw ng undas, wala ako nakitang ganun. Mga bata ngayon, lasagna na. Ay, wow. Oo, mga Oo. fast food.
Ayan, Actually, kami, hanggang ngayon, ginagawa siya ng aking mother, ng aking mama. So, taon-taon talaga nagluluto kami na yung malagkit na yan. Simula pagkabata, nakagisnan ko na yan, yung malagkit na yan. At saka ang isa pa, ang naging special dyan, hindi mo siya basta ma-order, walang basta nagpapa-order niyan. Yes. Talagang kung may magluluto niyan, ay napaka-special kasi para sa pamilya talaga. Correct. Yan. Ayan. Ang sabi nila, dun sa tulad ni Binson, nabanggit niya kahapon, dito daw kasi sa Batangas, kilala siya na Sinok Mane. Sinok-mani. Sabi ko, hindi siya yung Sinok Mane. Ang Sinok Mane kasi sa atin, sa Bawan, sa San Pascual, yung merong malapot na kulay brown sa ibabaw. Oo. Malagkit din siya, pero pinapatungan siya ng parang tinunaw na asukal ba yun? Yun sa ibabaw. Parang ano naman yun, arnibal na may gata rin naman. Yun. Oo. So, ang sa atin naman hindi. Sinasabawan natin ng tsokolate. Ayan. At syempre, ay pagsasaluhan natin iyon. Ang sarap pagsaluhan, ibahagi sa mga kaibigan natin o kamag-anak na lumuwas pa galing sa ibang lugar para lamang makasama tayo at yung ating mga mahal sa buhay na yumaon nung araw ng Undas. Talagang iba talaga yung nagagawa nga pag nagsasama-sama ang isang pamilya at walang busy-busy sa Correct. mga araw na para sa pamilya inilalaan ang oras. Ayan. Yes. At alam mo, nitong nagdaang holiday na to, mula 31, nagpunta na, kayo ba? Kami kasi, ako kasi, nagpunta na ako sa sementeryo. Iba't ibang sementeryo kasi yung aking pinupuntahan. Kaya simula 31 pa lang, ay nagpupunta na tayo sa sementeryo para wala tayong makalimutang mahal sa buhay na kailangan dalawin natin. Kasi Yes, yun nga oo. sinasabi, bibihira ito, taon-taon lamang ito. Minsan mo lamang natin ito gagawin. So, although nagagawa naman natin siya at naipagpamisa or Yes, ipagdadasal naman natin sila, pero iba pa din yung binibisita at dinadalaw natin sila dun sa kanilang mga puntod. Sa amin ay gayon din. At 31 pa lamang ay napasyal na kami at tinitingnan namin halimbawa kung yung bagang gayak ay meron na-deliver na ba para kinabukasan ay ready na. Ayan. At speaking of gayak, ang ganda ng gayak sa iyong father. Ay, oo. Ay, syempre yan taon-taon ay kahit papaano ay pinaghahandaan naman natin kasi ngayong tayo ay may hanap buhay na, nakakapagtrabaho na, yun na lang yung ating simpleng pamamaraan para makapag-give back sa minamahal Correct, nating mga correct. magulang. Ayan. At syempre, speaking of give back, ay parinin na at mag-give back na kami at sasaluhan nyo kami ngayong umaga dahil aarangkada na naman po tayo ngayong araw ng Martes na siya na naman po nating sisimulan ng may talino at puso. At syempre, ito pa rin po ang ating sama-samang pagsaserbisyo at ang ating pagbiyahe po tungo sa impormasyon, inspirasyon at malasakit mula po mismo dito sa ating Kapitolyo kung saan naroroon ang ating ina na may talino at puso para sa lalawigan ng Batangas. At sa bawat serbisyong hatid po ng ating pamahalaan at ina ng lalawigan, asahan po ang mas pinaigting na mga proyekto para sa health, Yes. education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at ang ating social service and security. Ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas, Tara sa One Batangas. At wika nga po ni Gov V, kahit sa mga oras na maulan at makulimlim ang panahon, bawal po ang Nakasimangot. Ayan, kaya smile po at kumapit sa ating pagbiyahe dahil sa atin pong pagpasada ngayong araw ng Martes, ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo dito pong nagdaang linggo. At syempre, kasamang Ornald, Aha. hindi mawawala sa ating pagpasada ngayong araw ang ating special segment. Ano Yan. yan? Ano yan? Bakit kanyo special? Ah. Syempre, dahil po dedicated ang programa natin ngayong araw para po sa minamahal nating Governor Vilma Santos Recto. Kaya po ang ating pagbati sa ating nag-iisang ina ng Happy birthday! Governor Vilma Santos Recto! Ayun. Ayan, happy birthday, Gov!
Ayan, happy birthday! Maligayang kaarawan sa nag-iisang ina ng ating mga puso bilang Batanggenyo, sa nag-iisang ina ng ating lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. Maligayang kaarawan po, ma'am. Ayan, At, happy birthday po, Le! oo. Kaya naman sa ngalan po ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo, ito po ang inyong lingkod, Ornald Tabares Jr. Kasama po ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office. Naririto na pong muli ang inyong mga kasakasama sa isang oras na masayang kwentuhan at talakayan na may saysay at kabuluhan. Aha. Ito naman po si Cheryl May Makuha Halili. Dito pa rin po sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon. May talino at puso. Para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito pa rin po ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, parinina at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, at sa mga oras na ito, time check, it's already 9:51 na ng umaga. Ang bilis ng oras. At syempre, lagi-lagi po sa bawat panibagong yugto ng ating pagpasada ay halina tayo muna po sama-samang manalangin para po sa ating paghingi ng gabay at patnubay na muli pa rin ihahatid sa atin ng isa sa mga talented employee ng Kapitolyo ng Batangas, binibining Zara Josiah Timaano. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew it, she was spitting on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She put her hands up in the air. Jesus, take the wheel. Take it from my hands. 'Cause I can't do this on my own. I'm letting go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. Oh, I'ma let it go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. From this road I'm on. Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Talino at puso. Amen, amen. Ayan, at syempre lagit-lagi, maraming salamat Miss Jaya, ang aking best friend, sa napakagandang awit panalangin natin tuwing araw ng Tuesday. Ayan, at syempre kasamang Ornald, bago tayo tuluyang mapalaon sa ating pagbiyahe ngayong araw ng Martes, atin munang batiin ng Happy Tuesday morning ang ating mga masusugid na tagapakinig. Aha. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo't higit po sa mga nakikinig sa ating pagbiyahe ngayong araw,
Ang ating pong pagpasada ay sabayan pa rin napapakinggan sa mga himpilang Infinite Radio 102.3 FM, dyan po sa lungsod ng Lipa. Uy. At sa 105.5 radyo natin to sa bayan naman po ng Padre Garcia. At sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga sasakyan, mapapribado man po ito o pampubliko, at yung pong mga nasa biyahe papunta na po sa kanilang mga trabaho o kung may mga lakad man po, ingat-ingat po kayo. Yes. At ang ating pong programa ay kasalukuyang napapanood din live na live sa ating official Facebook page na Batangas Provincial Information Office o ang Batangas PIO. Kaya naman po, dumako na po tayo ng pagbate sa mga nakatutok sa atin. Yan. Unang-una na dyan ang Infinite Radio 102.3 FM. Yan, bumabati sila ng good morning, mga kabiyahe. Keep safe and belated happy birthday, Governor Vilma Santos Recto. Yan, nandyan din si Tin Damian, kay Tito Roger Aguirre, kay Mavel Espanya Vlog. Good morning po kay Tita Shirley Balmes, kay Vincent Roy de Chavez na bumabati ng happy 6th anniversary, kay Batanggenyo Graphic Artist. Ayan. At batiin din natin si Aha. Batanggenyo Graphic Artist dahil naka 22,000 followers na siya. Wow. Yan. Congratulations, Batanggenyo Graphic Artist. No Baka naman. wonder kung bakit ganun kadami talaga ng mga quality at syempre napakagaganda ng mga output ng mga layouts nitong si Yes. BGA. At syempre hindi lamang si BGA, ang alam ko naka 22,000 ng Yes. followers sa Facebook. Sino pa ba yung isa? Simpleng Pitik. Ayun. Yan, batiin din natin si Simpleng Pitik. 22,000 22,000 followers na din din. siya. Yan. Talagang magkadugo talaga si Batanggenyo Graphic Artist at saka si Simpleng Pitik. It Yes. simply runs in the blood. Correct. Yan, batiin din natin si Gerard Season, aka Julia Barreto ng PIO. Belated happy birthday din sa iyo. Happy birthday! Yan, nandyan din si Tita Nenet Ona na bumabati ng Blessed Tuesday morning, everyone. God bless and keep safe. Siyempre, nandyan din si Cashalka Cantos. Rainy Tuesday daw. Oo. Yan. Si Yel Pradillada, Akira Castillo. Ma'am Nitz Lapa, siyempre ang ating masugid na tagapakinig mula po sa lungsod ng Lipa. Good morning, Tita Nitz. Yan, nandyan din ang ating Sir June Magnaye. Maulang umaga mga biyaheros. Oo. Good morning, Sir June. Ingat po kayo dyan sa may Mount Banoy. sa Huwag may pong Talumpok. Huwag kakalimutang Sombrero. Yan. Ingatan po ang ating bunbunan. Very Yan. bagyo, very bagyo kasi doon talagang ang hamog, ang fog ay talagang hindi mo makikita. Ang makikita mo lang doon, masisilayan mo lang doon ay kagwapuhan ni Sir Jude Ayun Magnaye. naman. Ayan, good morning, sir. Lalo na dun sa kanyang napakagandang terrace. Yes, sa oo. roof deck niya. Talagang napakaganda doon. Yan, batiin din natin si Almira Elaine Baler. Siyempre, nandyan din ang aking mother-in-law, Mami Lourdes Halili. May pagbate. Yes, na bumabati ng maligayang kaarawan sa ating minamahal na gobernadora, Vilma Santos Recto. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtutok at pag-antabay. At speaking of pagbate, syempre po sa ating minamahal na ina ng dakilang lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, good morning and belated happy birthday po, ma'am. Gayon din sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Montealto, good morning, sir. At sa lahat po ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po yan, syempre ng ating Vice Governor Dodo Mandana, 10 po ng ating mga respetado at hinahangaang mga bukal, magandang umaga po. At syempre ang ating pagbati rin na magandang umaga sa ating Chief of Staff, Sir Jundihan. And syempre kay Ma'am Katsi Catalan, good morning po. At kay Sir Brian, magandang Yes, umaga good po. morning po. Yan, syempre, baka may mga gusto ka pang batiin. Okay, and time check. Syempre, mamaya babatiin natin Ay, yung oo. mga kasama pa natin. Pero sa mga oras na ito, dahil mag-aalas 10 na ng umaga, ay ating ihahanda na ikakamada na natin yung ating mga baong impormasyong hatid sa ating mga tagapakinig ngayong araw. Kaya naman sa atin pong pagbabalik, ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa labas at loob ng bakuran ng ating Kapitolyo, matapos po lamang ang ilang mga paalala. Kaya naman wala muna po maglilipat ng himpilan dahil magbabalik pa rin po ang ating Biyaheng Kapitolyo.
Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalboruto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, at patuloy pa rin po kayo nakikinig sa ating biyaheng Kapitolyo at ang oras po natin, 10:02 na ng umaga at medyo malamig pa rin at ang daming nagko-comment ngayon sa ating live stream. Kamusta daw ba? Ano po yung balita? Ganyan. Manatili po tayo nakaantabay sa ating mga official Facebook page para po sa mga announcements at syempre ay maging vigilant, safe and resilient tayo palagi at alamin natin yung mga paligid, maging active tayo, active na pag-oobserba sa paligid natin. Kamusta ba ang lagay sa inyong mga lugar? At maaari ninyong ipabati dito sa ating pahina at syempre tayo ay nagkakaroon ng pagbabase din ng mga announcements natin from DILG, syempre gayon din sa naging pagpupulong at assessment ng ating PDRIMC. At syempre pwede rin po ang pagbabase sa mga local chief executive ng ating mga respective municipalities and cities dito sa ating lalawigan. Iyan po ay kaugnay dun po sa mga anunsyo ng mga class suspension at mga pagpupospone ng mga government services natin. Ayan. At sabi nga, laging makinig sa ating mga kapitan, sa mga namamahala sa ating Yes. barangay, kung tayo ba ay anong kailangan gawin na sa paghahanda lagi. Ano po, sila po ang mas nakakaalam ng estado ng ating barangay. Ayan. So, laging makinig at makiisa po sa kanila. Kung ano Ayan. man po ang kanilang mga anunsyo na sinasabi po sa atin. At syempre habang wala pang mga announcements ay manatiling nakaantabay at syempre mag-ingat po tayong lahat. Ayan, at ang oras po natin ay 10:04 na ng umaga at siguro partner para sa pagpasada natin ngayong umaga, alam naman natin na kahapon, araw ng Lunes, November 3, 2025 ay nagdiwang ang ating mahal na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, ng kanyang espesyal na kaarawan. Ayan. Kaya naman sa ating pagpasada ngayong umaga, meron akong trivia sa iyo, partner. Sige nga, ano yan? Alam nyo ba na ang ating minamahal na ina ng lalawigan ay ang ating first ever woman governor o ang unang babaeng naging gobernadora sa probinsya ng Batangas?
Ba, ngayon ko lang nalaman yun. Oo, partner. At hindi lamang po iyan, dahil way back 1998, when she entered politics and run and won the position of being alkalde ng lungsod ng Lipa, that time, she was also the first woman mayor ng lungsod ng Lipa. At siguro, partner, sa mga oras na ito ay ating pasadahan at muling balikan yung naging political journey o legacy of service ng ating minamahal na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. Alam mo yung kasama Arnold, imagine, ang unang babaeng naging mayor ng lungsod ng Lipa. Yes. At dito naman po sa provincial level, ang una ding babaeng naging gobernadora ng lalawigan ng Batangas. Oo. Yan. Not only she's our love star for all season, na nagbibigay po ng pag-asa at inspirasyon sa bawat mamamayang Pilipino. But look at the empowerment po na naibibigay at naibabahagi po sa atin ni Governor V. Lalo tigit po sa ating mga kababaihang Batanggenya na hindi lamang ikaw babae. Because you are more and you could really do more. Yan yung laging pinahahatid sa atin na mensahe ng ating gobernadora, no? And diga, yun pa lamang alone ay isang legacy na agad kung maituturing how Govy broke the gender role dito sa ating lalawigan ng Batangas. Yes, tama ka dyan. At yun nga, nakakatuwa, lagit-lagi niyan sinasabi, hindi ka babae lamang. Yes, oo. Yun. Ayan, and by then, she is a 3-term city mayor of Lipa from the year 1998 to 2007. At dito nga po ay kinilala siya ng ilang mga Gawad giving bodies. Tulad na lamang po ng Gawad Plaridel Award ng Universidad ng Pilipinas para po sa kanyang husay at mga naiambag bilang aktres at isang natatanging public servant. Dagdag pa po rito, ang pagkilalang ibinigay po ng UP Diliman bilang isa sa 4 na awardees ng pinakaunang Diwata Awards ng University of the Philippines. And imagine yung impact at gravity kapag ang isang award o pagkilala ay nanggaling sa Universidad ng Pilipinas. And imagine, our governor pala ay ang isa sa mga pioneer awardees nung Yes. Gawad Diwata. At mabalikan natin, siya ang unang babaeng naging alkalde ng lungsod ng Lipa. At dito naman sa atin sa provincial level, siya po ang first and only female governor ng lalawigan ng Batangas. Wala pang ibang babae na nagiging gobernador Correct. din dito sa atin sa lalawigan. Ayan, at syempre po sa kanyang tatlong termino bilang mayor ng lungsod ng Lipa, she helped bring not just economic progress and infrastructure development to Lipa City, but more notably, yung kanya pong various programs lalo na on public health, education, and environment. At matapos nga kasamang Arnold ang 9 na mahaba ngunit produktibong taon po bilang alkalde ng lungsod ng Lipa, matatandaan po natin, last March 12, 2007, doon mismo partner sa Lipa City Cultural Center, sa harap ng napakaraming tao at mga Batanggenyo, ay formal na nga po niyang inanunsyo ang kanyang buong pusong pagtanggap. Yes. Yan, doon po sa hamon at paglambing ng sambayan ng Batanggenyo po para sa kanyang pagtakbo bilang gobernadora ng lalawigan ng Batangas. At syempre, ngayon pa lang napipicture out ko na yung dami ng tao sa labas ng Lipa Cultural Center, di ba, na talagang naglalambing na, Mayor! Ikaw ang kailangan ng lalawigan. Yeah. Actually, di ba? habang binabasa ko ito, nangingilabot ako. Totoo. Parang, alam mo yung, kung makikita mo yung laging inaano pag sa EDSA daw, gano'ng kadami, malamang dito ganun din. Yes. Yung dami ng tao na gusto at nagmamahal sa ating gobernadora.
And syempre, right there and then, after she won the gubernatorial election last May 21, 2007, ayun na nga, she became the first female governor of the province of Batangas. She not only just won her first gubernatorial election, pero nanalo rin po si Governor Vilma Santos Recto for 3 terms as Batangas governor from year 2007 to 2016. Ayan, naalala ko, 2007 ito ay ako ay mag-grade 1 pa lamang. Pero naalala ko noon ay may campaign na rally sa amin sa bayan ng San Pascual ay ako hinahanap ng aking mga inay, hinahanap ako ng aking mga tiyo-tiya. Nasa na daw ako, igab-inggabi na. Ay nung pagpunta nila sa court namin sa Barangay Poblasyon ay sila'y nagitla at ang batang si Ornald ay nakayakap kay Governor Vilma Santos Recto habang nakasakay sa bus. Ayan. Nasingit pala, nasingit. Oo, ay talaga namang pag-uwi ko ay kumpleto ang aking pamaypay, kumpleto ang aking t-shirt, may panyo pa nung panahong iyon. Ayan, and going back, nung naging governor nga po ang ating mahal na ina ng lalawigan na from 2007 to 2016, ay dito po ay nagkaroon tayo ng ating expansion ng pagsasarili preschool o yung ating dating mga OB Montessori style na preschool program. Yun pong ating conversion ng daycare centers into a better preschools across many municipalities and cities here in Batangas Province. Naabot nyo ba yon yung pagsasarili? Ayan. Sabi mo nga, 2007 to 2016, parang nasa college na ako. College na. Ako'y mag-grade 1, iki-college na. Ayan. Huwag na natin balikan. Oo naman. Pero tingnan mo naman ngayon, Oo. di ba? At ang dami na naging produkto ng pagsasarili Correct. na program natin. Lalo't higit ngayon, ang ganda na ng mga estado nila sa buhay. Ang dami nang may magagandang hanap buhay, nakakapagtrabaho na kung saang lupalop ng ating mundo. Ayan. Ang alam ko, ang anak ng kasamahan natin dito, si Junjun Hara, yan. Yun, Oo. yung nakaano ng sa pagsasarili na talaga makita mo naman si Andy ngayon kung gaano ka Yes. kabibong bata. Talagang nahubog dito sa pagsasarili program na ito. Talagang wala akong nakilala pa, wala akong nakausap pa na batang nag-graduate ng ating pagsasarili OB Montessori na hindi mga young, bright Correct. pupils. Talagang paglabas nila ng classroom ng pagsasarili natin na preschool program, napakahusay po ng mga bata. Napakaganda ng programang ito at talaga namang gayon na lamang ang pagmamahal ng ating mahal na ina ng lalawigan para sa edukasyon at para sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. At kung hindi din ako nagkakamali, kasamang Arnold, yung anak ng ating mga katrabaho dito, Oo. mismo sa opisina, anak ng mga tita Ella, Yes. mga tita Nilda, yan, nakapasok dyan sa ating OB Montessori na pagsasarili program na yan. At kita mo naman, puro sila talaga mga honor students ngayon. Yan, dahil dyan sa paghubog diyan sa OB Montessori natin. Ayan. At kasamang Arnold, sa kanyang termino rin nagkaroon ng mga improvements, rehabilitation, and construction ng ating provincial and national roads. Yun. Kasama na nga ang mga tulay para sa ease of transport and trade. So, di ba? Nagkaroon din tayo ng 7% annual provincial GDP growth with Batangas industrial output by Yun. 200 billion. Billion po yan ha. Dahil po sa ating Ecozones expansion. Kaya napakaganda. Bukod sa napakaganda na talaga ng geographic position ng lalawigan ng Batangas kasi na dito yung access na, Correct. di ba? Imagine mo, naisip pa ni Govi na posible nga, no? At talagang kaya naman na mapadali talaga yung ease of access and transport. Kaya talagang ang dami na ngayong hub dito sa atin. At yun nga, nagkaroon din tayo ng mas pinalawig na healthcare access with our expanded PhilHealth coverage to 500,000 Batangueños with 300 million allocated for rural health units serving 50,000 patients annually. Imagine, 50,000 Batangueño ang
nasuserva na natin ng isang magandang healthcare access dahil nga nitong ating expanded PhilHealth through the initiative pa rin of course ng ating mahal na ina ng lalawigan. At pagdating naman po sa ating usaping pang turismo, ay nagkaroon tayo ng increase ang ating tourist arrivals by 20% or ang katumbas nito ay nasa humigit kumulang 1.5 million visitors o katao. Hanggang noong 2016 po kung saan tayo ay nakapag-generate ng 10 billion pesos in revenue. Ito po ay dun pa lamang sa mga tourist arrivals natin. Paano pa yung naibibigay na dagdag hanap buhay sa ating mga kababayan kapag talagang nabuboost din ang tourism aspect ng isang lalawigan. Kaya napakaganda po ng tourism implementation dito sa atin sa province ng Batangas. Correct. Kasi nga, paglago ng turismo, pagdami ng mga trabaho para Yes. sa ating mamamayan. Oo. Lalo tigit dito po sa Batangas. Ay, sa lalawigan ng Batangas rather. Yan. At ilan lamang nga yan, Arnold, sa mga notable contributions and service na buong talino at pusong ibinigay po sa atin ni Governor Vilma Santos Recto Yes. sa atin at sa kanyang unang 3 termino. Ayun. Una pa lang yan ha, Oo. unang 3. Kabilang rin po yung implementation ng mga transformative policies and programs na may significant improvements po sa ating infrastructure, healthcare, and education system. Yun. At matapos nga ang 3 termino ni Governor Vilma Santos Recto from 2007 to 2016 ay naging kinatawan din siya ng lungsod ng Lipa sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas o yung ating tinatawag po na House of Representatives. And imagine sa kanyang tenure as Congresswoman, she also served our fellow Lipeños for 2 consecutive years o meaning ay 6 long productive yes. years. And parang after pala, maging gobernadora ng ating mahal na ina, Govie, ay siya ay bumalik doon sa lungsod ng Lipa para maging kinatawan nila doon naman sa atin sa Kongreso. Yes. Ayan. Pero, as our former 6th District of Batangas representative, hindi lamang naman po taga-Lipa o ang mga Lipeños ang kanyang buong pusong napaglingkuran. Kasi kung mababalikan po natin at para sa kabatiran po ng lahat, eto ha, ilan nga po sa kanya mga authored or co-authored bills sa Kongreso ay napapakinabangan po hindi lamang ng mga Batanggenyos, manapay ng buong bansa. Totoo yan. Ay Sige nga. sadya. Isahin na nga natin yan. Sige, alin ba yung una? Sige, magsimula tayo sa ating pangkalusugan. Di ba? Yes. Yung ating UHC o yung ating Universal Healthcare Law wherein technically sa batas na ito o under this law ay tayong lahat po ay dapat automatically be enrolled na with the PhilHealth either bilang isang direct or indirect contributors. Ito po ay upang magkaroon tayo o tayo ay maging eligible at magkaroon ng access doon sa ating preventive, promotive, curative, rehabilitative, and palliative care para po sa iba't ibang serbisyo gaya ng pang-medical, dental, mental, napakahalaga ng mental, and even yung ating mga emergency health services. Under po iyan ng UHC or Universal Healthcare Law. Ayan. Pero, hindi lamang po iyan ha. Ayan, maidagdag na rin po natin ang, ayun po tinatawag natin na R8 10931 Yes. o yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ayan. Yan, kung saan po napakarami ng mga kabataan ang nakakapag-aral po ng libre Totoo. sa mga state universities and colleges po, local university and colleges, and state-run technical vocational institution. At syempre, sa huling termino niya bilang congresswoman, ay naging deputy speaker rin siya from year 2019 to 2022.
And imagine, sa kanyang second term pa lamang as Congresswoman ng lungsod ng Lipa, imagine siguro dahil sa sobrang galing, sa sobrang dami ng na-accomplish ng ating by then ay Congresswoman Vilma Santos Recto sa Kongreso at para sa kanyang distrito. Imagine, kaya gayon na lamang yung naging tiwala sa kanya ng House. Kaya siya po ay isa sa mga na-appoint bilang Deputy Speaker from 2019 to 2022. Second term pa lamang ay Yes. talaga naging Deputy Speaker na. And now, yes. Oo, kasi madagdag natin, kasi kung titingnan mo, dun pa lang sa dalawang bill Yeah. na co-author or author siya, dun pa lang sa dalawang yun, napakalaking tulong na nito. Totoo. Hindi, yun nga sinasabi, hindi lang para sa mga Batanggenyo ito, kundi man na pa sa buong bansa. Ika nga ng mga Batanggenyo, pinukol agad yung dalawa sa mga may pinakamahalagang pangangailangan Correct. dito sa ating bansa. Ang kalusugan at ang Edukasyon. Ayan. And parang dito sa atin sa lalawigan ng Batangas, inabot ko yan, yung free college, lalo na sa mga state university and colleges, sa mga yung mga locally na naabot natin yan. And napakalaking bagay talaga na imbes na ipangmamatrikula mo ay may magagamit mo na pambaon, pang projects. Correct. Lalo nung panahon namin uso yung mga pagre-reproduce. Ayan, pero ngayon bawal na syempre dahil ng plagiarism. Pero nung panahong yun ay nakasandal tayo sa pagpapaserox, doon tayo ng mga printouts, handouts, and yung mga thesis. Napakamahal na nagagastos dyan. And yung laking bagay na wala ka ng babayarang matrikula ay napapaikot mo yung yung finances bilang isang estudyante. Kaya ang dami ng mga kabataang Batanggenyo at syempre ng mga kabataang Pilipino ngayon ang hindi na gayon sobrang hirap na hirap pagdating sa pag-aaral. Talagang pag ikaw ay may diskarte, pag ikaw ay talagang nasa puso na gusto mong makatapos. Talagang hindi na po hindi na privilege ang pag-aaral. Ito ay ginawa ng karapatan para sa ating lahat. Sa pamamagitan nga nitong batas na ito na isa ang nagsulong ay ang ating minamahal na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. At kita mo naman ang nagiging produkto Yes. ng ating mga state universities. Oo. Talagang mga nagtatap sa board. Totoo yan. Napakagaling. Talagang dun mo makikita yung pagpupursige ng mga kabataang Batanggenyo. Dahil ibinigay na nga ng libre sa kanila, pinaghuhusayan talaga nilang mabuti. Yes. And now, after po ng gubernatorial elections ngayong taong 2025, finally ay kasama na muli natin ang ating nag-iisang ina ng matatag na lalawigan ng Batangas para sa isang pamumunong tunay na pinanday sa pagkakaroon ng talino, puso at tunay na malasakit para sa bawat Batanggenyo. And eto talaga yung dagdag. Oo. And for the record po, our Governor Vilma Santos Recto had maintained a corruption-free record over 24 years in Wow. public service. Imagine, 24 years at ni isang marka ay walang level o hindi man lamang nadikitan o nabahitan ng Yes. anumang uri ng korupsyon. Ayan. Yan ang ating Governor Vilma Santos Talagang Recto. lagi nating ipinagmamalaki. May talino, may puso at tapat sa pagseservisyo Correct. para sa ating lahat. No wonder kung bakit mula noon hanggang ngayon ay sadya mahal na mga Batanggenyos si Governor Vilma Santos Recto. Ayan. Talaga namang nakakatuwa, nakaka-proud yung mga ginagawa para sa ating mga Batanggenyo ng ating mahal na Gobernadora Vilma Santos Recto. Ayan. At ayun nga, muli, mula po dito sa inyong pamilya sa Biyaheng Kapitolyo at ng ating buong samahan at pangkat mula po sa Batangas Provincial Information Office sa pangunguna ni Ma'am Katsi Catalan at ni Sir Vincent Insyong Altar, ang amin pong taus-pusong pagbate ng happy birthday Governor Vilma Santos Recto. Ayan. And partner, time check.
It's already 10:23 na ng umaga. Talagang nabibitin ako kasi gusto ko pang magbahagi sana ng tungkol sa naging legacy ni Yes. Governor V. Pero syempre, ay tayo ay magkakaroon mamaya ng ulat panahon na tayo mismo ang maghahatid sa ating mga kababayan. Iyan po ay matapos lamang ang ilang mga paalala, kaya naman kapit lamang po at wala mo nang bibitaw sa ating programa dahil magbabalik pa rin po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Toto Pito, 7 healthy habits na go! Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Talino at puso. Ayan, at patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating Biyaheng Kapitolyo at ang oras natin, alas 10:28 na ng umaga.
At syempre partner, siguro bago tayo magpatuloy, sa pagkakataong ito ay atin mo nang ihatid ang ating ulat panahon na nanggaling po mismo sa ating mga kasamahan mula po sa tanggapan ng PDRRMO. At ito na nga po, narito na magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, November 4, 2025. Ayon po sa Pag-asa, itong si Typhoon Tino ay huling namataan sa area ng Visayas at sa kasalukuyan ay hagip nito ang Southern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao. May taglay itong lakas ng hangin na 150 km per hour, malapit po sa gitna at pagbugso na 205 km per hour. Kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis po na 25 km per hour. Bukod po naman na kay Bagyong Tino, ay may isa pa na minomonitor na LPA na huli pong namataan sa layong 2,085 km east of Mindanao sa labas po ng ating PAR. At ngayong araw, partner, ay posible ito po ay maging bagyo at papasok sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, itong shear line na nakakaapekto sa silangan ng Luzon, magdadala ito ng mga pag-ulan. At para naman po sa probinsya ng Batangas, asahan ang maulan na panahon, dulot po yan ng shear line at thunderstorm. Sa ngayon po ay nasa yellow warning level ang probinsya, kaya asahan po ang 50 to 100 millimeter of accumulated rain. Kaya paalala natin sa ating mga magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init, mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agos po ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 24 to 29 degrees Celsius. Si Haring Araw po ay sumikat kaninang 5:52 ng umaga at lulubog mamayang 5:27 ng hapon. Ayan, ayun nga yung ating ulat panahon ngayong araw. And imagine sa mga panahong ito, talagang wala pang alas 6 ay napakadilim na ng paligid. Ano nga tawag doon? Actually, parang nag-extend tayo o Yun. nag-advance tayo ng isang oras kaya ang bilis ng pagdilim ng... oo. Na kung tutuusin, yun nga tinatawag sa ibang bansa, di ba? Nag-a-adjust sila. Yes, oo. Nagpapanibago sila ng oras. Feeling ko sa atin parang ganun din. Kasi ang bilis na ng pagdilim. Kasi nga laging sinasabi, malapit na ang Kapaskuhan. Yes. Laging yun ang sinasabi eh. At gayon pa man, syempre, huwag kakalimutan magdala ng... Payong! Ayan, at syempre mag-ingat po tayong lahat kasi kung tayo may mga pupuntahan ay hindi natin masasabi ang pag-ulan lalo na sa mga panahong ito. Kung kayo ay gustong halimbawa medyo malamig, magkape, di ba? Ayan. Ngayon din sa ating mga motorista, ingat-ingat po lagi. Lalo't madulas ang Madulas ating ang mga kalsada. lansangan. Opo. Huwag pong magmamadali. Ayan. At syempre muli maraming salamat sa ating mga kasamahan from PDRRMO sa pagbibigay sa atin itong ulat para sa ating mga kababayan ngayong umaga. And time check, alas 10:32 na po ng umaga. At sa pagkakataong ito, tayo ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw. Again, November 4, 2025. At syempre ito nag-message na sa akin, pabati daw na magandang umaga, biyaheng Kapitolyo. Ingat po ang lahat at maulan. Ayan, di ang gaho sa atin sa San Pascual, Mami Juliet, ay medyo maulan. Ingat po ikaw, solo ngayon ng Mami. Ay huwag nang lalabas. Sa isang araw na tayo pupunta sa sa isang araw na tayo mag-JJ's Cafe, Mami, ha? Sa isang araw na tayo lalabas. Ngayon, dyan muna ikaw sa bahay at pagpahinga. Ayan. Batiin din natin ang Tita Miriam de Chavez, Kalayag de Chavez. Yan, ang mga ka-reels natin. Good morning. Good morning po mga kabiyahing Kapitolyo watching live and alive. Habang kami ay naka-modular mode ng mga eskwela since naka-yellow warning ang Batangas City. Pa-shoutout na lang po din Kuya Vincent Roy de Chavez. Ayun. Yan. Kasama po ang mga guro sa Bilogo Elementary School at mga parents po sa Barangay Bilogo. Yan, salamat po. Ganun din, pagbati ng good morning, Ma'am Jenny Asilo Aguilera na And nakatutok speaking sa of atin. Ma'am Jenny, nakatutok ngayon si Ma'am Jen ng ating napaka-pretty. Oo. Yan. Ayan, good morning po Ma'am Jen. At syempre, congratulations sa kanila ni Yes. SKP Jade Asilo At Aguilera.
Aguilera. Kay Jaina Jade Aguilera Oo. sa kanilang tatlo. Yan. Lalo na yung naging Congratulations. success ng opening ng kanilang coffee shop na Jade's Jade's Cafe Cafe, sa yan. Aplaya noong November 1. Napakasarap Yes. daw. Balita ko natimusan mo na ito. Yes, inabot Oo. ng alas 2 ng madaling araw Aba talaga. nga. Ay Yan. nakangiti ang Kuya Kevin ay talaga na mga napagod din ng kape kayo ni Konsehala. Masarap Ayun. po yung matcha latte. Yan. Ayan. Lalo na kung hot. Dahil sa panahon ngayong malamig. Oo. Yan, napakasarap po. Ayan, muli congratulations and sinsay na tayo doon sa Jade's Cafe sa Bayan ng Bawan. Ayan, syempre. Baka may mga pahabol ka pang pagbate. Siyempre ang ating pasasalamat sa ating kasamahang technical crews na nakasama ngayong araw sina Direct Gerard Season, good morning. Kay Miss Apollo Cogimbal, kay Kuya Kevin Medrano, Sir John Dep Maranan, and of course kay Tito Roger Aguirre, maraming salamat po. Ako pala yung may pahabol na Okay. pagbate. Yan! Pagbate sa aking mama, sa aking papa na nakatutok dyan sa bahay. Nakikinig sila at nanonood sa atin. Mama Lisa, Papa Raul. Ganon din sa aking mga kapatid at mga pamangkin. Ingat-ingat kayo. Ganon din sa aking Mami Lourdes, diyan sa San Roque. Ingat-ingat po. At syempre sa aking kabiyak, David Halili, nakatutok ngayon, nakikinig at nanonood sa atin kasi sila ay naka-holiday. Yan. Ingat-ingat ikaw and see you soon. Ayun, at eto nga, may tumawag sa akin ay busy ang ating SKP Jade Asilo sa pagpe-prepare naman talaga. Napaka hands-on talaga nitong mga ito. At personally, makakasama nyo sila pag kayo ay suminsay doon. Yes. Siyempre, pagbati din nga pala sa aking mga kamag-anak dyan sa Canada, ang alam ko ay sila'y mag-uuwian. Aba. Alam ko lang yun. Yan. See you soon. Ganon din sa aking tito and tita, Ninang diyan sa Philadelphia, Ninong Ernesto Ilagan Jr. and Ninang Marian Ilagan. Ganon din sa kanyang uniko iho, Marvin Jairo Ilagan. Ingat-ingat kayo. At iyan na nga po, ang isang oras na pagbiyahe natin ngayong araw na Martes sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunong makadiyos, makakalikasan, makatao, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo babangon. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian. Matatag tayo, Batanggenyo. Muli, ang inyo pong lingkod, Cheryl May Makuha Halili. At tulad nga ng One Batangas, muli atin pong pagsama-samahan ng isang pamahalang matatag sa paninindigan. May malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Ako naman po si Ornal Tabares Jr. At lagi-lagi maraming salamat po sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito lamang sa ating Biyaheng Kapitolyo. Lino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes ng umaga. Ito ang inyong Kapitolyo!